Ito sila, nagdurugo ang puso dahil na-overshadowed sila ni Duterte. Bonsai, another name para sa mangga. Mangsaman. Ang tawag ano niya? Mangga gamit. How would you describe your relationship with the Duterte family currently? And how would you reconcile your continued allyship with the Vice President and her family's vocal disdain for your policy? It's complicated. Bring it on, honey. You're the size of your enemy. You're not my enemy, like I said. I will never stoop to that level. I will never stoop. There's such a thing as karma. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Because the DepEd will really send napakaraming demonyo, especially to these places of power, because he knows he can influence so many people through the leaders. Right? That's why we have to pray for them also. Just like our church leaders, we have to pray for our political leaders, because the devils, most of the demons will be sent to them, because they know that these people, kapag bumagsak yan, marami silang dadalhin. Matagal nang nag-umpisa ang bangayan ni na dating Tatay Digong ninyo at ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. At hindi ito maganda, mga kapatid. Lalo na sa panahong ito na ang pangyayari ay sisinghap-singhap pa yung ekonomiya ng ating bansa bago pa tayo nakabawi dahil sa hagupit ng pandemya. At naganap pa itong bangayan habang pinopromote sa ating bansa at hinahikayat ang mga dayuhan at turista na dumalaw sa bagong Pilipinas. Nitong mainit na bangayan sa mga malalaking politiko, sino ba ang siguradong matatama? At ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, mas lalo pang nagpainit sa bangayan, Marcos versus Duterte. Kumusta? Muli, ito inyong lingkod, Manuel Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating channel, napadaan lang, o kaya mga kapatid natin Katoliko, tinakayat natin na huwag kalimutan din mag-like sa ating channel. Huwag kalimutan din mag-subscribe kung bago ka lang o napadaan ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay? Mari kayo makasuporta din sa ating channel sa pamamagitan ng Super Chat sa YouTube, Super Thanks o kaya membership. So, tatalakayin natin ngayon itong napakainit na bangayan. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema nga kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo
at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang nga angay natong hatagan ug pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Na bangayan. Lalo na kaugnay sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy na hanggang ngayon nanatili pang nagtatago sa batas, mga kapatid. Grabe talaga ang bangayan. Anong sabi ni Father Jose Francisco Sequeira? Because the devil will really send napakaraming demonyo, especially to these places of power, because he knows he can influence so many people through the leaders. Right? That's why we have to pray for them also. Just like our church leaders, we have to pray for our political leaders, because the devils, most of the demons will be sent to them, because they know that these people, kapag bumagsak yan, marami silang dadalhin. Sa naganap na bangayang ito, mga kapatid, ngayon na ang pagkakataon na kayong dalawang magama ang humawak na kapangyarihan at maging presidente at vice-presidente. malaking problema ito. Lalo na sa mga malalaking mga politiko. Siguradong matatakot talaga ang mga dayuhan, pati na yung mga investors. Sino ba yung dadalaw sa ating bansa na nagsisikmatan yung mga pinuno, yung mga politiko? Sino bang negosyante na maglalagak ng kanyang pera sa bansang nag-erengan mismo yung mga malalaking politiko? Ito ang isang bahagi din sa spiritual war na kahit yung mga leader ng ating bansa ay talagang inaatake dahil sabi ni Father Jose Francisco, pag madala ng demonyo, madami din ang madala niya. No. At isa pa, itong kaso ni Pastor Apollo Kibuloy na hanggang ngayon ay hindi pa nakita saan nagtatago ito si Pastor Apollo Kibuloy o kay sino ang nagtago niya. Pero grabe din ang pasaring ni Pastor Apollo Kibuloy. Ibinabato nila ang kanilang kasamaan at ang kanilang maitim na ginagawa doon sa gumagawa ng mabuti. Pinipinta ka ng maitim para silang pumuti. Pero ito sila, nagdurugo ang puso dahil na-overshadowed sila ni Duterte. Na-overshadowed sila. Nasa laylayan na lang sila ngayon. Hindi sila napapansin ng mga tao. Kaya nagpapapansin sa pamamagitan ng paninira. Bakit ba? Bingi ba ang tao at bulag na hindi nakikita at naririnig ang lahat ng ginagawa ng pamahalaan under this administration? Okay. So, ang tanong, saan na ba si Pastor Apollo Kibuloy ngayon nagtatago? Ang tanong, mahuli kaya si Pastor Apollo Kibuloy? At sa mga balita, mga kapatid, maliban na nakatutok tayo kay Pastor Apollo Kibuloy at lalong mas nagpainit pa itong sandali muna, may nabasa ako si Uli Uye. Naniniwala ba kayo sa turo ni Pastor Kibuloy, Bro Windel, na siya ang appointed son of God? Iyon bang turo na yan na dapat nating paniniwalaan? Matagal ng panahon, may babala ang ating Panginoong Jesucristo, San Mateo 24:24, San Mateo Kapitulo 7:21. Kaya mag-ingat sa ganyang uri na turo. Ngayon, balikan natin mga kapatid. Kung maalala ninyo, noon pa mang 2022 presidential elections, presidential election, di po ba, pinalutang ni dating Presidente Tatay Duterte ninyo ngayon na gumagamit umano ng droga yung isang presidentiable. Naalala nyo yan? Na kaya unang nagpa-drug test si PBBM ngayon. Hindi naman niya pinangalanan,
Pero, sabi nila, halata naman kung sino yung tinutukoy niya noong 2022. Sa unang inilabas na pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy, naalala ninyo? Yung tanong ni Pastor Apollo Kibuloy, Pangulong Bongbong Marcos, akala ko ba'y matino kayo? Totoo ba na kayo'y nagdadroga diyan sa Malacanang? Pero hindi yon conclusive. Tanong lang yon. Ang tanong lang din, bakit inilabas kung di sigurado? Pero, noon pa mang 2022 presidential election, di man pinangalanan ni dating Presidente Duterte na sinabi niyang may isang presidentiable na gumagamit o mano ng droga. Pero ngayon, walang preno ang bibig ni Duterte. At tahasan talaga niyang pinangalanan si President Marcos Jr. na gumagamit daw ng droga. Yon ay nangyari, iwan ko kung prayer rally. Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, Ba yun nila? Dahil may murahan kasi, yon lang ang prayer rally na may kasamang murahan. Doon sa Davao yon, di ba ba? Kung saan, tinatawag, yun ang masakit, tinatawag ni Tatay Digong ninyo si Pangulong Bongbong Marcos na bangag. Bangag daw ang presidente, bangag daw noon at ngayong presidente, bangag pa rin. Yun ang tera ni Tatay Digong ninyo. At sinabi pa niya, noong siya raw ay mayor pa, pinakitaan daw siya ng ebidensya ng PDEA na nasa listahan daw ang pangalan ni Marcos. At sinabi pa ni Duterte sa raling iyon na posibleng si Marcos Jr. mangyari niya kung ano ang nangyari noong taong 1986 sa People Power Revolution umano. Yung pagpatalsik sa pwesto ni Marcos Sr. Pati na ang anak ni Tatay Digong ninyo na si Davao City Mayor Sebastian Duterte ay nananawagan din sa pagbitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun din ang panawagan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, pag mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos, sino papalit niya? Si Sara. Pag si Sara ang papalit sa kanya, ano ang mangyari sa kaso sa kanilang matalik na kaibigan na self-proclaimed appointed son of God sa Davao? Kaya nabasag na ang katahimikan ni First Lady. Kaugnay dito, batay sa ulat, kinumpirma ni First Lady Liza Araneta Marcos na iniiwasan niya si Vice President Sara Duterte para iparating ang disgusto niya rin. Yun, matagal na ito na nakita sa mga reaksyon niya, di ba? Naalala ninyo, matagal na yan, na iniiwasan niya si Vice President Sara Duterte. Ngayon, meron tayong katanungan dyan, mga kapatid. Pwede niyong sagutin. Nanawagan si Mayor Basti, si Tatay Digong, pati na si Pastor Apollo Kibuloy na mag-resign daw umano, bababa sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Tanong, payag ba kayo? May nangunguna dito ang no. 76% ang nangunguna ngayon. So, pwede ninyong sasagutin, mga kapatid. No?
Okay, tuloy nating balita. Pero pwede pa naman daw maayos ang relasyon nila. Kung paano? Sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Matagal nang espekulasyon na sa ilang pagkakataong nakunan sa kamera. Sadyang hindi pinapansin ni First Lady Liza Araneta Marcos si Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa vlog ni Anthony Taberto. Binasag na niya ang katahimikan dito. Sinabi talaga niya dahil nasaktan siya sa pahayag na bangag. Kinumpirma ng First Lady na sinadya niya ito. Tulad nung paalis sila ni Pangulong Bongbong Marcos pa Vietnam. Para daw ito iparamdam kay VP Sara ang kanyang disgusto sa pagtawa ng bise sa pagtawag ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pangulo na bangag. And I'm many things. I'm not a hypocrite. O, may departure time na, di ba? So, nandito Sara, nandito ko. Normally, nag-usap kami. So, ayoko. Tapos, sabi ni, somebody went to me, uy, ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangag. Gumana ko. No reaction. So, hindi, bangag. Bangag is the day, I said the bangag is the word of the day. Yes. Talaga, no reaction. So yun, then after that, nung talaga, I stopped there. I do it again. I mean, that's not right. You don't do that. That's entitled politics. Sabi pa ng First Lady, maaari pang maayos ang kanilang relasyon kung hihingi ng paumanhin si VP Sara. Bad shot na yan sa akin. Posible, pero posible, nung sinabi ni Tatay Digong Nenio sa rally na may bangag tayong presidente ngayon. Bangag noon, pati ngayon, bangag. O, diyan, naalala niyo? Pero kinabukasan sa press conference, naalala niyo ba? Abay, sabi ni Tatay Digong Nenio, hindi ko naman sinabi na addict siya. Uminom lang siya ng gamot. Parang natawagan ni Vice President Sara Duterte. Dahil nagbago, biglang nagbago. Sabi niya sa media, ma'am, huwag mo namang sabihin na ganyan. Mapapatay ako ni Marcos niyan. Biglang nagbago. Pero, sa ibang rally na naman, aboy, inulit naman ni Tatay Digong Nenio. Kaya, nagiging mas malala na ngayon ang bangayan nitong mga malalaking politiko, mga kapatid. Unless she says sorry or whatever, maybe she will, maybe she crossed the line. And then going down sa Prague, nakita ko siya ulit, di ba? Sabi ni Bong, behave. Sabi ko, wrong person, honey. Sinagot din ng First Lady ang tanong tungkol kay Vic Rodriguez na naging Marcos campaign spokesperson noong 2022. Pero 2 buwan lang umupo bilang Executive Secretary. Ang sabi niya, may pinayo. Sandali muna, may nabasa ako na ni Renato Moroliho. Dapat hindi tinatawag na pastor si Kibulog. Oh. Well, kung tingnan natin sa Bible, may mga pastor din na tinatawag, ngunit yung mga pastor na yan ay mga mga asong gutom. Okay, tuloy natin. Sa kanyang isang kaibigan bago maupo sa pwesto si Pangulong Marcos. Basically, she said, your only purpose is to make sure your husband is surrounded by good people. And that's what I do. I mean, and it's not because I get picon or whatever. When I see people doing things wrong, illegal, or using their power, then I tell Bong. It's up to him. Itinanggi naman ng unang ginang ang mga sabi-sabing under-desayang Pangulo at nagkakasakitan sila. Ikinwento niya kung paano sila ng asawa. Well, I will disagree to disagree. And then we're friends. Kaya nung meron akong may nagsabi sa akin, sinuntok daw niya ako. Sabi ko, ha? Or ako nagsuntok? Sinapak yung araw. Parang liwayway movie yan, ha? Parang, hello, invent some more. Itinanggi din ng First Lady ang pag-ugnay sa kanyang kapatid na si Martin Araneta sa smuggling ng sibuyas. My brother and Michael, they're so rich. I mean, they basically bankrolled our election. So if they're doing that there, why would they need the money, di ba? Okay, so sabi ni First Lady na pwede pang maayos yung
nasira na relasyon kung magsusore ang Vice President. Bakit? Dahil sigurado ako natawagan talaga yan ni Vice President Sara Duterte, yung tatay niya na si Tatay Digong ninyo. Kaya nagbago yung kaniyang pahayag sa press conference. Pero di talaga mapigilan. Di talaga mapigilan yung mga pahayag ni Tatay Digong ninyo dahil alam nyo naman na ilang bisis niya tinatawag na bangag talaga. No? Yung tinatawag na may pulburon umano. Kaya sumagot naman si Marcos Jr. dyan, si Pangulong Bongbong Marcos, mga kapatid. Diba? Naalala nyo sa balita na sinasabi niya na gumagamit daw ng yung uring gamot, yung Fentanyl. Yung Fentanyl na isang matinding gamot para sa kirot. At ayon kay Marcos, sinabi niya na ito daw umano, si Tatay Digong ninyo, ay sinabi na noon pa lang mga sobra ng 5 taon ang nakaraan na gumagamit siya ng isang uring gamot na tinatawag na Fentanyl. At ang Fentanyl daw ay highly addictive at may serious side effect. At ito daw marahil ang dahilan kaya bakit sinasabi na may presidente tayong addict. So, balikan natin yung sinasabi ng First Lady. Posible na babalik yung relasyon nila pag magsuri. Abay, ibang nangyari. Bakit? May pasaring naman si Vice President Sara Duterte gamit yung mangga. Gamit yung mangga. Dahil may ibang pangalan umano ang mangga. Ano yung mangga? Mangga gamit. Eto. Kini. Ano ang paborito sa kadaghanan. Unsa man na? Ginamos. Ano ang gitawag nga? Ito gani? Ginamos. Onya, kani. Ano ang gitawag nga? Bagoong. Man, silang duha paris na sa mangga. Ano na? Ginamos. Mangga. Kabalo mo say another name para sa mangga. Mangsa man. Ang tawag niya manggagamit. Yun, manggagamit daw. May pasaring naman. At kaugnay sa pahayag ng First Lady, may reaction dito yung spokesperson noon na abogado ni Tatay Digong ninyo at nag-react din dito si Attorney Claire Castro. Eto. Wala pong obligasyon na magkawtaw sa inyo ang Vice President. Kayo po ang may obligasyon na respetuhin ang Vice President dahil napakalaking mandato pong binigay sa kanya ng taong bayan. Ang issue talaga, Attorney Claire. Ang issue natin, partner, mga kayubi, nadinig nyo na siguro, napanood nyo na siguro, yung mga hinaing ng unang ginang ni First Lady kay VP Sara. Liza. Di ba? So, lumalabas talaga dito na mukhang mas matimpi si PBBM.
Well, anyway, kasi babae. Napikon na siya. Bakit nga daw ba siya napikon, mga kayubi? Yung napikon siya yung unang-unang sinabihang bangag si Pangulo. Siguro yung iba pa medyo na napagtitimpian pa niya. Pero, saka at the same time, partner, yung time na yon, yung unang prayer rally sa Davao, nabanggit din kasi yung pangalan niya. About yung taking drugs. Hindi na nakapigil si si First Lady. Tapos nung binanggit niya ang bangag, tapos kahit nga si Kibuloy, di po ba? Ang pasaring ni Kibuloy sa unang recorded na pahayag niya. Tinawag niya si First Lady, tinawag niya si Pangulong Bongbong Marcos at sinabing, totoo ba na nagsagawa kayo ng drug session dyan sa Malacanang? Nagkita sila ni Sara. I don't know, mga kayubi, I don't know kung kayo ba si VP Sara at yan ang sinabi ng magulang mo, mga kapatid mo. What should be your reaction? Should you say sorry? Sorry po, hindi ko po mapigil ang tatay ko, ang mga kapatid ko, but I would be the one to apologize. Sa susunod pa pagsabihan ko. Should that be the right reaction? Or dead ka lang as if walang nangyari? Dead ma siya, no? Nakita sa video nung paalis nila sa partner papuntang Vietnam. Sa upuan. Hindi rin. Kasi ito nga sabi niya, may bumati daw sa kanya. Sabi niya, ang ganda mo, parang gano'n, maganda ka. Ay, hindi nga bangag, parang, so parang, nagpapasaring na siya. Pero deadma pa rin kay VP Sara. Pagdating pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa kanilang departure ceremony sa Villamor Air Base, kanina bago lumipad pa Hanoi, Vietnam, ramdam na ang matamlay na pakikitungo ng First Lady kay Vice President Sara Duterte. Hindi sila nakitang nagbatian kahit magkatabi sila sa upuan. Hindi naman na nahagip ng kamera kung nag-uusap ba ang dalawa. Gayunman, pareho silang special mention sa talumpati ng Pangulo. We must complete this by greeting our First Lady. First Lady Luis Marcos and our Vice President Sara. Pagkatapos ng talumpati, nakitang nagbeso sina Pangulong Marcos at VP Sara. Unang pagkikita nila yan matapos sa mga maanghang na patutsyada ng mga Duterte kay PBBM. Sinubukan namin kunan ng komento si VP Sara pero hindi siya sumagot sa media. Hi, ma'am. Gusto like to comment lang, ma'am. Kung ang Pangulo at Vice ay nagpansinan, hanggang sa mismong pag-akyat sa eroplano, halatang nagkakailangan sina Liza at VP Sara. Parehong nakapwesto sa may hagdanan paakyat ng eroplano sina Duterte at Executive Secretary Lucas Bersamin. Kinamayan sila ni PBBM pero dumiretso lang ang First Lady. Sa isang punto, binalikan pa ni Liza si Bersamin at saka niyakap at bineso. Pagkatapos, nilagpasan lang ulit ng First Lady si VP Sara na nooy kausap ni Pangulong Marcos. Nauna nang umakyat sa hagdan si Liza at di nagpaalam sa bise. So di ko alam, mga kayubi, kasi the way I see it, ang basa ko, sa hindi pag-react ni VP Sara, parang walang pagsisisi dun. Okay. Parang ang dating is walang mali sa ginawa doon sa prayer rally. Diba? Ngayon. Hindi lang yan. Sa parang pangalawa yung prayer rally na nangyari na nag-attend mismo si VP Sara. Isang sekretary rin ng DepEd. No? Nag-attend siya doon. Sa Cebu yun. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente. So samantalang, welcome na welcome pa rin siya ni PBBM. Oo.
Personal nga na dumalo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Duterte sa naturang event at Pero dito makita natin, no, kahit na tinitira ni Tatay Digong ninyo si Pangulong Bongbong Marcos, pinagsikapan talaga ni Pangulong Marcos dito na di masira yung relasyon nila sa Vice President. Parang nangingitian ang dalawa, nagbeso-beso pa sa isa't isa habang magkatabi naman sa kanilang upuan. Ito ay sa kabilang naging pagbubunyag ni First Lady Liza Araneta Marcos tungkol sa real score sa pagitan nila ng Vice Presidente. Ayon naman sa unang ginang budget raw sa kanya, ito si Vice President Sara Duterte matapos umunong ngumiti ito ng akusahan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Romo Duterte sa Pangulong Marcos Jr. na bangag. Parang ikaw na yung ikaw na yung mahihiya kasi opposite yung pinapakita ni PBBM. Instead na violently mag-react, wala. Oo. Ako din, Attorney Claire, personal ko opinion na yun din ang inaasahan ko kay Vice President Sara. Yung out of delikadesa. Di ba, magsusorry siya sa ngalan ng aking mga ganon. Wala po kong kinalaman doon. Pero wala, quiet siya. Oo, di ba? Imagine mo, lahat na nasa paligid sa'yo, against kay Pangulo. Oh, pero ikaw? Ikaw? Wakasay. Oo. Parang okay lang. Nagtatawag na sila na baba, resign. Diba? Singhot. Gano'n. Waka pa rin say. Tapos nandiyan ka pa rin. Meron pa silang tinatawag na, pulburon daw. Pulburon. Secretary ka pa rin. And Vice President, of course. Di ba natin magagawa doon, partner? Pero yung DepEd Secretary. Siyempre, partner, malaking pondo. Highest to na pondo. Pero, una mga kapatid, sa aking opinion, kung sakaling magiging mas mainit itong bangayan na ito, ang delikado, pag umabot sa punto na pahintulutan na ni Pangulong Bongbong Marcos na papasok ang ICC para sa kaso ni Tatay Digong ninyo. Siguro, isa sa mga dahilan kung bakit hindi pinapaboran ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpasok ng ICC para sa investigasyon kaugnay sa war on drugs noon ni Tatay Digong ninyo. Ang utang na loob din, naalala niyo na si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. napalibing sa libingan ng mga bayani. Pero pag mas uminit ito na away, posible na papayagan na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero, ang problema, nitong bangayang ito, sino ang lulubog sa kawawa mga nakakaawa na buhay? Tuloy natin. Pondo. Pinibigay sa base sa Constitution. So, mawawala yun. Oo. So, sa akin lang, mga kayubi, siguro, minsan dapat isang tabi yung pagiging politiko. Dapat umiral yung pagiging makatao. Okay. Diba? Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanila. In between, hindi ko alam kung ano ang attitude ni First Lady. Pero, dapat, tingin ko, kung itong ginawa ng tatay mo, tapos ang bait-bait naman sa'yo ni PBBM, ikaw na yung magpahinto. Pero sabi nga natin mga kayubi, hindi niya kaya, attorney. Hindi siya magpapahinto. Anong hindi niya kaya? Ang tatay niya. Hindi niya kaya. Pinag-usapan na namin to kahapon. Pinag-usapan natin to mga kayubi. Kaya niya tatay niya. Yung tatay niya ang may hindi kaya sa kanya. Inamin niya yun. Sinabi niya na ang nagdidikta sa kanya, si Inday. Pero ang problema lang, pabago-bago kasi itong pahayag ni Tatay Digong ninyo. Di natin ma-sure kung alin dito ang tunay at alin dito ang joke lamang. Ako talaga. Ako gusto kong anti-dynasty. Pero hindi ko kaya talaga si Inday sa totoo lang. Away lang. Siya nagdi-dictate Siguro niya kita na tanda na ako. So, di ba, kung ganyan kakalakas at ganyan ang tingin sa'yo ng tatay mo, hindi ba mas magandang ikaw na yung mamagitan? Oo.
Kaya lang, kasi yung ginagawa ng tatay mo sa kanong mga nakapaligid sa iyo na nag-a-asking for the resignation of PBBM, ikaw kasi yung makikinabang. Siya yung susunod attorney. So, ikaw ba na makikinabang, ipapahinto mo ba yung hindi magandang ginagawa? Parang doon ka, nag-iisip ka ngayon. Doon ka tumutulay eh. Di ba? Ano uunahin mo? Yung pagiging makatao mo? O yung iniisip mong pakinabang mo? Siyempre, alam mo na, attorney. Saan ka doon? Diba? Kasi doon sa may pakikinabangan mo, kamag-anak mo lahat to eh. Saka mga kaibigan mo. Tsaka siya yung susunod eh. Kung magsusorry ka at magiging makatao ka kay PBBM, ay wala ka. Diba? Mas mabilis maging presidente dito sa kabilang side. Exactly, attorney diba? Claire. So, yun lang yung sa akin. Kaya lang, sabi nga natin, hindi titino ang bansa. Kasi, kung ever since 2022 pa lang, kauupo pa lang, ito na iniisip nyo, siraan si PBBM. Para alam na kung anong tatahakin, diba? Attorney Claire. Oo. Kaya sabi ko nga meron ako nadinig na ganyan eh. Siguro aside from Percy Lapid, meron pa mga iba na may nag-iisip na yun talaga yung tahak. Parang pinaplano. Hindi ko sabing totoo to. Pero may mga nakakapagbasa ng movement. Na sana hindi totoo, partner. Siyempre, basa lang naman nila yun eh. Diba? Prediction lang nila yun. Pero sana hindi. Kaya lang parang nangyayari kasi. Inuumpisahan na si Bongbong Marcos, tambakan ng issue. Mga kaibigan, niyayanig na para humina na. Ako, paniwala ko, bago pa mag-eleksyon, nakaplano na yan. Pinlansya na yan. Kaya kung mabagal-bagal, itong si Marcos Jr., baka pulutin ito sa kangkungan. Tapos, sabihin ni Atty. Harry Roque na parang dapat ang magbigay na, kasi sinabi kasi ni First Lady na bad shot na siya sa akin, parang gano'n, di ba? Parang ang nagdidiman pa dapat ng respect daw ay si VP Sara. Bad shot siya sa akin. Yan po ang matapang na binitawang salita ni First Lady Liza Araneta Marcos laban kay VP Sara. At ang dahilan daw, pupunta sa rally, tatawagin ang presidenteng bangag at tatawa-tawa pa. Lahat. Tapos ang dumating na nga si Senator Marcos, dun sila sa likod. At talaga naman pong bago pa ako magsalita, naging-ngis-ngisan na yung dalawa. Kasi ganyan naman talaga yung dalawang yan eh. Parang schoolgirls pag nagkasama, no? Nangis-ngisan. Yung pala, minasama yun ni First Lady. Bawal palang tumawa. At ang talagang sinabi niya, bad shot sa akin. Pero nang una ko napanood ko yan, bakit kaya ganun ang naging asta ng ating First Lady? Para bagang siya ay reyna, na kapag ikaw ay bad shot sa kanya, wala na mangyayari sa iyo. Kailan pa ba naging napaka-impluensya ng First Lady na kinakailangan good shot sa kanya ang Vice President? Siguro kinakailangan paalalahanan ng ating First Lady, Ma'am, bawal po ang titulo ng royalty dito sa Pilipinas. Sana pinanood mabuti ni Atty. Harry Roque yung video. Makikita ba doon sa video na nagdidiman ng respeto si First Lady mula kay VP Sara? Hindi ba ang ipinagtatanggol lang niya ay yung kanyang asawa na tinawag ni dating Pangulong Duterte na bangag, drug addict, na pinagre-resign ninyo? Manghihingi kayo ng respeto para kay VP Sara? Samantalang yung Pangulo natin, hindi nyo kayang irespeto? Hindi ba dapat lahat tayo nagre-respetuhan? Ano ang gusto ninyo? Ang irespeto lang ang mga Duterte, si VP Sara? At ang pambabastos kay PBBM ay ayos lang? Kahit anong sabihin yung mga salita? Na ini-encourage nyo pa yung mga audience, yung mga taong nanonood sa inyo, na tawaging bangag ang dating Pangulo? Yan ba yung respeto? Lahat halos na umakyat sa stage. At ang mabigat dito, yung panawagan ng isang mambabatas na kakampi ni Tatay Digong ninyo na yung military ay iatras nila ang suporta. Kaya pinag-aralan, mga kapatid, kung ito ba'y sedisyon na talaga para sampahan ng kaso. So matagal nang nag-umpisa ang bangayan at maaring posibleng tuloy-tuloy ito, mga kapatid, sapagkat nagkalamat na ang pagsasamahan
sa unity team. Maaring mas tumindi itong pag-ieringan ng mga malalaking politiko sapagkat hindi mapigilan yung bibig talaga ng dating presidente na si Tatay Digong Neo sa kaniyang pagpasabog ng akusasyon. At ano ang posibleng mangyari dito? Dahil sa bangayang ito, tiyak na apektado talaga ang ekonomiya ng ating bansa. Tiyak na maraming mga kapitalista, maraming mga negosyante na matatakot bumibisita sa Pilipinas. Sino bang di kakabahan, mga kapatid, sa mga pangyayaring ito na nag-aaway, nagbabangayan ang mga leaders ng ating bansa sa unity team na noon ay kakampi, ngayon ay nagbabatuhan. At dahil sa mga pangyayaring ito, siguradong tatamlay at hindi makabangon ang ekonomiya ng ating bansa. Kaya, sino ang kawawa? Ang tanong, dito sa kanilang pagbabangayan, malubog na ba sa limot kung saan na ngayon nagtago si Pastor Apollo Kibuloy? Yung 5 kasama ni Pastor Apollo Kibuloy na nagpiyansa sa Davao City Court. Yun ang mga kasama din ni Pastor Apollo Kibuloy sa warrant of arrest sa Pasig City na walang piyansa. Ang tanong, saan na ba sila? Saan sila nagtago? Meron bang makapangyarihang nagtago sa kanila? So, abangan ang susunod na kabanata. Okay? Sa pagkakataong ito, subukan na natin na makapasok sa punto por punto, mga kapatid. Sa ating mga, kung meron man kayo mga katanungan, pwede din kayong makapasok doon sa punto por punto sa link natin at magtanong live kaugnay sa pananampalataya ng Simbahang Katoliko. Dahil ang daming mga sumulpot ngayon sa ating panahon na mga iglesyang tatag lamang ng tao. San Mateo 24:24-25, lilitaw talaga ang mga bulaang mga ngaral. At hindi lang yan, ayon sa babala ng ating Panginoong Hesukristo, dahil dito ang pag-ibig ng marami ay manlamig. Ano daw? Pag-ibig ng marami ay manlalamig. Manlalamig, ibig sabihin, lukewarm. Mga kapatid, takot na takot tayo sa pandemic, sa pandemya ng COVID-19. Di ba? Pero, merong spiritual na pandemya ngayon na hindi kinatatakutan. Ano yung pandemyang yan? Yung lukewarmness. Na sabi ng ating Panginoong Hesus, lalo na kung tingnan natin na nakasulat sa Revelation chapter 3 verse 16, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I will spit you out from my mouth. To make his message known